Hi guys, nagsasawa na ba kumain ng dog food yung mga alaga nyong aso pero wala namang sakit? At ito pa guys, yung mga alaga nyong aso na picky eater, like sa pagkain ng dog food kasi namomroblema na kayo kung ano yung kanilang uulamin araw-araw. So itong video na to, ginawa ko to para sa mga bagong poor parents or nagpaplano mag-alaga na para hindi kayo mahirapan sa pagpapakain ng mga alaga nyong aso from puppy hanggang maging adult na. So kung interesado ka sa video na to, so please stay and keep on watching. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Yes! Hi guys! So welcome back here on my YouTube channel. So sa mga hindi po nakakilala, by the way, ako nga po pala si Jan. At meron akong alaga na 10 dogs. So dati 15 sila, ngayon 10 na lang kasi yung iba na i-rehome na natin. At ngayong video nga, i-share ko sa inyo yung experience ko. Ito disclaimer lang guys, hindi ako professional vet. So itong mga sinashare ko sa inyo is based po sa aking experience sa mahabang pag-aalaga na ng mga alaga kong aso. May Aspin, may Shih Tzu, may Chihuahua. So yun yung talagang naalagaan kong mga aso kasi yun pa lang naman yung meron ako. Pero soon nagpaplano na rin akong mag-alaga ng French Bulldog at saka Pug. Someday kapag nabigyan ni Lord ng blessing, so talagang mag-aalaga talaga ako ng Pug at saka ng French Bulldog. Pero for now, ang alaga ko lang talaga ngayon Aspin, and then Shih Tzu, at meron din tayong Chihuahua. Atin guys, kung ano nga ba, bakit ba nagsasawa yung mga alaga nating aso sa pagkain ng dog food? So, ito guys, para sa mga first timer pa lang na poor parents or nagpaplano pa lang kayong mag-alaga para hindi naman din kayo ma-stress or mahirapan kayo kung ano nga ba yung everyday na ipapaulam ninyo. Kasi normally talaga, darating yung time na magsasawa talaga yung aso sa pagkain ng dog food. Pero as a poor parents, kailangan nyo talaga gumawa ng paraan para continuous pa rin yung pagkain nila ng dog food. Kaya nga guys, sa video ito guys, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga tips or hack na pwede nyong gawin para hindi magsawa yung mga alaga nyong aso sa pagkain ng dog food. Kasi normally talaga, nangyayari talaga yan habang tumatanda yung alaga nating aso. From puppy hanggang sa maging adult na sila, hanggang sa mga anak na sila, at magkaroon na sila ng sariling pamilya. Mamila, sariling mga puppies. So, ayan guys. Pero bago tayo mag-proceed sa video guys, so please, support my YouTube channel, subscribe, at huwag niyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. So, umpisahan natin guys sa pag-aalaga ng 2 months old puppy kasi mostly talaga kapag bibili kayo or magsha-shop kayo, mag-a-adapt kayo ng aso, especially yung mga nabibili, di ba? Yung mga nare-rehome nyo, minsan 2 months old. So, umpisa natin sa 2 months old, yan, sa pag-aalaga. So, ito guys, expert na talaga ako dito kasi lahat ng aso ko rito, from newborn to adult, ngayon mag 3 years old na sila. So, talagang pinagdaanan ko yung stages na yan para thankful na rin kasi yung mga alaga nating aso ay hindi na ngayon mga picky eater. So, lahat ng aso ko ay puro dog food na po yung pinapakain ko. Kasi para na rin iwas stress sa akin, sa iisipin, di ba? Pag pagod ka sa trabaho, tapos syempre kailangan mo pa rin isipin kung anong papakain mo sa aso. Pero kapag yung alaga nyong aso talagang kumakain ng dog food, hindi talaga kayo mai-stress kasi kukuha lang kayo ng vitamins, ng dog food. Then, yun na, papakain nyo sa kanila at sobrang nakaka-overwhelm kapag tumataba sila because of dog food. So, ang dami kong sinabi. So, una nga pala guys, dapat talaga guys, pumili kayo ng dog food na magugustuhan ng aso nyo. Marami kasing iba't ibang variants ng dog food. Merong Beef Pro, merong Holistic, merong Vitality, may Pedigree, may Special Dog Food, at marami pang iba at marami pang naglalabasan ngayon na mga possible pa lang na mga dog food. I'm sure hindi nyo pa kilala yung iba. May mga iba talaga na talagang magaganda.
Pero, kailangan nyo pa rin talaga maghanap ng affordable na talagang swak sa budget nyo na kaya nyong i-maintain hanggang sa maging adult yung mga alaga nyong puppy na talaga naman good for health na mga alaga nyong aso. Kasi, alam nyo guys, may mga dog food din talaga kasi na medyo salty, which is hindi maganda sa kalusugan ng mga alaga nating aso. So, kadalasan kasi yung mga aso natin, tinatamaan yan sa liver, sa kidney. So, nagkakaroon sila ng sakit sa bato na kailangan operahan. And good kapag may pampa-opera kayo at good kapag na-survive ng aso yung kanyang sakit. Eh, paano kung hindi? Walang budget, kanyan. Sa lahirap pa naman ng buhay ngayon, talaga namang kailangan talaga natin mag-ipon, hindi lang para sa sarili natin. Kung may mga alaga kayong aso, kailangan nyo rin talagang pag-ipunan sila. So, ngayon guys, una, kailangan talaga humanap kayo ng dog food na naaayon sa quality, good quality, pero swak sa budget nyo. So, ito guys, hindi siya sponsor. So, isi-share ko lang sa inyo kasi ito na talaga yung ginagamit ko ever since at hindi naman ako nagkakaroon ng problema sa mga alaga kong aso. Maganda yung pupo nila, hindi sila nagtatae. At ang maganda nun, hindi ganun kabaho talaga, totally, yung mga pupo nila. Except na lang sa wiwi kasi yung wiwi talaga, medyo talaga mapanghin na kailangan nyo talagang linisin araw-araw talaga, once a day. So ito guys, yung ginagamit ko palang dog food sa mga alaga kong aso ay yung special puppy na dog food. So ito guys, nagra-range siya ng 9 kilos na 1,250 dito sa amin. Pero I'm sure kapag sa inyo, baka mas mura pa. Maganda siya sa skin, sa balahibo, sa coating, saka sa tiyan ng aso kasi pet probiotic na rin yung dog food nito. So ito yung special dog food puppy. So ang ginagawa ko kapag puppy pa, 2 times a day, depende pa rin sa pag-aalaga nyo ng puppy. Kasi yung mga puppy na 2 months old, umiinom pa yan ng milk. So, una talaga, kailangan nyo talaga mag-milk, timpala ng milk. So, ang binibigay kong milk is yung puppy love milk at marami pa rin kayong pagpipilian yan. Hanap na lang kayo kung saan talaga hiyang yung aso nyo. Pero kapag 2 months old, puppy love milk is okay na yon sa mga alaga nating aso. 2 times a day, dog food, para hindi sila magsawa guys, kailangan kapag 2 months old pa lang, sakto lang yung ibibigay ninyong dog food sa mga alaga nyong aso. So para mauubos nila at hindi rin naman kayo mapapanisan ng dog food, hindi rin maitatapon at hindi rin masasayang yung dog food. So kailangan pa lang talaga natatansya nyo na kung gaano kadaming dog food yung nauubos ng alaga nyong aso. Una yon. Second guys, yung mga leftover food, kaya rin nagiging picky yung alaga natin aso, kaya nagsasawa sila. Kasi baka na-overfeed nyo yung alaga nyong aso. Parating may natitira, may sumusobra, ang ginagawa nyo, naiiwan na lang sa lalagyan at hindi nyo na tinatanggal. So possible kasi nauumay sila. Kasi may, yung mga ilong ng alaga nating aso sobrang sensitive po yan. Kapag yung dog food parating nanggandyan, parang tao na pag parati mong kinakain, tas naamoy mo, possible, maumay ka. So, kailangan talaga, ang gawin yung tricks dyan, guys, kapag maglalagay kayo, sakto lang. Pero, kapag hindi niya kinain, tanggalin nyo muna. Baka kasi, busog pa. And then, after 30 minutes, tsaka nyo ibalik. Ganon yung ginagawa ko. Meron kasing mga poor parents, nagbibigay talaga sila ng dog food, katulad ng rice. Ayan, wala namang problema sa rice kung gusto nyo tumaba. Wala namang problema doon. Pero kasi, yung iba, maliban sa rice, nagbibigay pa ng masasarap na ulam. Adobo. Ganyan. Tapos, kaldereta. Yung mga matatamis. Yung mga malalasa. Yung kasi yung nagiging problema kung bakit nagiging picky eater yung alaga nating mga puppy. Dapat pa lang guys, yung mga puppies natin, kapag 2 months old pa lang, wag muna kayo magbibigay ng malalasang pagkain. I-stick nyo muna siya sa dog food at saka milk hanggang sa magsawa na siya. Kapag nagsawa na siya sa milk and then dog food. Kapag yung dog food, ayaw niya pa rin kainin, pwede naman kayo magbigay ng flavor. So, ano nga ba yung flavor na pwede nyong ihalo sa dog food ng mga alaga nyong aso? Kasi guys, di ba karamihan talaga ibang poor parents bumibigay ng ulam. Imbis na dog food lang, ulam. Ayan, ihalo. Yan, hindi nakakain ng dog food yung kasi nalasahan na yung kanin at saka yung ulam.
Tapos napansin ng good parents na, uy, kumakain naman ng mas gusto niya yung kanin at saka ulam. So, ang gagawin ng ibang fur parents, yun na yung i-maintain nila. So, hanggang sa masanay na yung aso kumain ng kanin at saka ulam. Tapos, darating yung point, may trabaho ka, iisipin mo anong bibilhin kong ulam, anong ipapakain kong ulam. Kung mag-i-stick kasi kayo sa dog food, guys, wala na kayong isipin ibang ipakain. So, ang ginagawa ko, dog food lang, at saka yung ulam na binibigay ko is Smart Heart. Yung Smart Heart, guys, nagra-range lang siya ng 36 pesos to 37 pesos kung hindi ako nagkakamali, o 47, or that is 45 pesos kung hindi ako nagkakamali. Correct me na lang if I'm wrong. So yun lang yung pinapakain ko sa mga alaga kong aso. Minimix ko lang siya sa dog food hanggang sa yun na yun. Ang maganda kasi sa Smart Heart, guys, hindi rin po to sponsor. Marami na siyang flavor. So may chicken liver, may beef, meron na ring duck at lamb and lamb. So meron na rin ganon. So marami kayong flavor na pagpipilian. And to be honest, lahat ng yan binibili ko if available. Para kahit pa paano may variety, may pagpipilian, may option na hindi yung parati yung flavor na yun yung natitikman nila. Kasi may chance talaga na kapag everyday yun at yun lang din yung natitikman ng alaga nating aso, nagsasawa talaga sila. Gusto nyo naman, guys, mag-transition from dog food to another dog food. So, meron ding proseso yan, guys. Kasi, ang nangyayari, yung ibang fur parents din, pag nag-transition, kunyari, holistic yung gamit ngayon. Tapos, yung iba naman, kinabukasan, bibigyan ng special dog food na puppy. So, ang mangyayari, baka ma-upset yung tiyan ng alaga nyong aso, magkakaroon siya ng diarrhea or magtatae. So, may mga step by step. Kung holistic yung dog food nyo, maglagay lang kayo ng onting amount ng special dog food hanggang sa masanay na yung pag nakita nyo hindi naman nagtatae, okay din, nagugustuhan niya. So, damihan nyo na paglagay ng special dog food, tapos ontian nyo na yung paglagay naman ng holistic hanggang sa 100% puro special dog food na yung ipapakain ninyo. Paunti-unti, tapos pabawas ng pabawas. Paunti-unti yung dagdag nyo sa bagong dog food at pabawas naman ng pabawas sa old na dog food na kinakain niya. So, ganun lang naman mag-transition. So, hindi naman mahirap. Ganun din naman sa pagkain ng kapag yung aso nyo nasanay na sa table food. Kasi nga, pinapakain nyo ng adobo, pinapakain nyo ng kaldereta, pinapakain nyo ng barbecue, pinapakain nyo ng hotdog. So, yun doon na nasanay yung alaga nyong aso. Pero alam nyo ba na yung table food hindi maganda sa mga alaga nating aso? Alam nyo ba kung bakit? Especially yung mga niluluto, yung ginigisa, dahil nga may mga condiments sila na pwedeng makaapekto sa kalusugan ng alaga nating aso. Yung mga betchin, lason sa kanila yan, yung mga paminta, yung mga asin, lalo na sa kidney. At saka ito nga pala, guys, syempre, karamihan talaga ng inuulam merong bawang at saka merong sibuyas. Alam nyo ba, yung bawang at saka sibuyas hindi talaga maganda sa mga alaga nating aso na pwede nilang ikamatay. Kasi yung bawang at sibuyas, ito yung parang lason sa katawan ng aso na nagkukos ng pagbaba ng kanilang dugo or magiging anemic sila kasi nga hindi nakakatulong tong sibuyas. Basta may sangkap yung sibuyas at saka yung bawang na masama sa kalusugan ng alaga nating aso. At saka yung hotdog, pwedeng magkaroon ng bulati yung aso ninyo. Yun yung dati sinasabi sa akin dati pa, huwag mo pa kainin ng hotdog kasi hindi siya maganda sa mga alaga nating aso. Yung mga branded na hotdog pang tao Meron din naman kasi kayong mabibili, guys, na hotdog pang aso. Yun yung maganda na pwede nyong ibigay as treats. Pwede nyo ring ibigay pang ulam. So, available siya. May nabibilan akong sausage hotdog para sa dog. Namura lang siya, nasa 3 pesos lang yata yung isang ganon. At okay na okay siya sa mga alaga kong aso. Minsan nga, yun yung pinanguulam ko at nagugustuhan naman nila. And then next, kapag magta-transition naman kayo ng table food
2 dog food, kailangan din, same lang din naman yung procedure. Kung yung table food, dagdagan nyo ng dog food, tapos hanggang sa masanay na siya kumain ng dog food. Paunti-unti, bawasan nyo yung table food. Tapos, imbis na yung ipapaulam ninyo is yung, di ba, kadalasan rice at saka ulam. Palitan nyo na ng Smart Heart. Yung kanin, lagyan nyo ng liver na Smart Heart. At naka-tetra pack na siya, so hindi na kayo mahihirapan magluto. Then, lagyan nyo ng dog food kapag ayaw talaga ng dog food. So, dagdagan nyo ng dog food ng onting-onti lang para malasahan niya. And then, dagdag na all. Pag kinain niya, goods. Tapos, dagdagan nyo na next feeding nyo, dagdagan nyo na mas maraming dog food. Then, hanggang sa tanggalin nyo na yung rice at dog food na at saka yung Smart Heart na ulam, yung ipapalit niyo. So, talagang mahabang proseso pero kailangan nyo rin talaga ng pasensya at saka sipag sa pagta-transition kasi kasalanan nyo rin naman yan kung bakit ba kumakain ng table food yung mga alagahan yung aso. Kaya nga, I suggest na pag papi pa lang yung aso nyo, sanayin nyo na kumain ng dog food. Huwag yun ang pakainan ng table food. Pwede naman, kung wala kayong budget sa dog food, rice at saka Smart Heart na ulam. Pero wag na kayo magbibigay ng ulam pang tao. So, pwede naman bumili kayo ng Smart Heart na naka-tetra pack. Tapos rice, pwede naman yon. Pero kung may budget naman kayo, lagyan nyo na ng dog food kasi sobrang ganda talaga ng dog food para sa mga alaga nating aso, especially kapag high in protein para magkaroon ng muscle yung alaga nyong aso. Pwede rin naman kayo magbigay ng chicken, boiled chicken, pero wag yun ang lagyan ng condiments or any condiments like asin or paminta, bechin. Hayaan nyo na lang yung natural juice ng manok yung lumabas. So, kung masipag kayo at may budget kayo sa manok araw-araw, pero kapag merong skin problem naman yung aso nyo, huwag yung pakainin ng chicken kasi baka mas matrigger, baka mas lumala yung skin problem ng alaga nyong aso. Pati na yung liver. So, ang problema talaga minsan sa liver, kapag may skin problem yung aso ninyo, baka maging worse. Pwede kayo mag-switch sa beef o kaya sa lamb. So, yun lang naman. So, paunti-unti transition. Kapag minsan, di ba, napapansin nyo, pag transition nyo, ayaw kumain ng dog food. So, pero natikman niya na kumakain na siya ng dog food, pero may time talaga na ayaw niya. So, aalisin nyo lang yan, tapos, tsaka nyo, after 30 minutes, tsaka nyo ibigay. Kakainin niya kasi, wag lang kayo muna magbibigay ng mga any na treats. Yung mga aso ko, guys, pinapasting ko yan, minsan 12 hours. Parang once a day na rin. So, ganun maganda rin talaga yung once a day. Kasi nakikita ko, nauubos talaga yung kanilang dog food, pati yung ulam. Talagang nasisimot. Pinag-compare ko kasi yung once a day at saka yung 2 times a day ko. Ito based lang sa experience ko, guys, ha. So, kapag nabibigay ako ng 2 times a day, yung una nauubos sila, pero yung gabi, hindi na nila nauubos. So, kailangan ko talaga magbawas. So, ang ginagawa ko ngayon, once a day, pero full yung binibigay kong dog food, maramihan talaga. Yung kayang-kaya lang naman talaga nilang ubusin. Minsan, 1.5 scoop ako sa kanila. Alam mo yung bowl nila, napupuno ko yon pero nauubos nila. Tapos in other days, nagbibigay ulit ako ng gano'n. So, na-realize ko, mas okay pala yung once a day na nauubos nila. Kasi nagbibigay ako ng 2 times a day na nasasayang naman yung dog food. So, kailangan lang talaga medyo saktuhan nyo yung mabubusog talaga yung alaga ng aso. So, yun lang guys, yung aking mai-share sa inyo na tip. Importante talaga yung mga vitamins, supplement para makatulong din naman sa mga alaga nyong aso na mas ganahan kumain. Syempre, huwag niyong kalimutan na i-exercise yung aso ninyo kapag ayaw kumain. Minsan kasi talaga burlog sila kapag nasa kulungan, wala silang exercise. Tamad sila kumain. Pero kapag yung alaga nyong aso, ine-exercise niya, pinapatakbo-takbo nyo, tapos nilalakad nyo, winawalking nyo. Gutom talaga sila guys, promise. Guys, that's it for today's video. So, kailangan lang talaga sa pag-aalaga ng aso. Kailangan malaman nyo rin talaga kung ano nga ba yung do and don't sa pagpapakain. In this video guys, so don't forget to support my YouTube channel, subscribe, at huwag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At kung meron pala kayong question or suggestion,
Comment lang kayo dyan sa ibaba kung ano pa yung ibinibigay nyong pagkain sa mga alaga nyong aso para hindi maging picky, or para ano nga ba yung hack na ginagawa nyo para mapakain nyo ng dog food yung mga alaga nyong aso. And watching, at see you on my next vlog. So yun lang, bye bye.